Sa ating praise and worship, inaanyahan po natin ang lahat na tumayo at purihin po natin ang ating Panginoon ngayong umaga nito. Ayan, praise God. Ayun po, inayahan ko po ang lahat na tumayo at ihanda po natin ang ating sarili na awitan at pasalamatan ng Panginoon sa umaga nito. Awitin po natin ang kabuti-buti niya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga rin ko. Muli, inakulog kami po yung sa iyo na bahay, sambahan Panginoon, para sa kami Panginoon, na purin o samba sa aming banal na Panginoon. Lord, dalangin po Panginoon, na bawat isa, na narito Panginoon, inyong po pagpalain Panginoon, maging wala pa rin ko Panginoon, ingatan niyo po sila upang makarating Panginoon sa
Panginoon. Lord, alahin din po, Panginoon, sa mga ganito na ito, Panginoon, na nangiingat sa bawat isa. Panginoon, sa aking Panginoon, upang sa pag-araw-araw, Panginoon, na buhay, Panginoon, iniingat kayo sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat kayo. Maraming sa mga Jesus. Amen. Amen. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan, hallelujah. Tunay na araw-araw natin pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat na ginawa niya sa buhay natin. Sapagkat ano man po mga pagsubok, malungkot man po tayo, or mga struggles, hindi po natin yung alintana sapagkat nasa likuran po natin ang ating Panginoon at kasama po natin siya araw-araw. Amen po ba? Amen. And iniyak ko po ang lahat na batiin po ang isa't isa ng nagiti sa kanilang mga labi at galak sa kanilang mga puso. At awitan po natin at pasalamatan ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Di ko maunahan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sangkatin. Ang pag-ibig mo, hindi ko hanapin. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, kayong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y
muli na itaas sa kanyang dakilang pangalan sa oras na ito. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kahit merong pagsubok, Panginoon, pagsubok, walang makapaghiwalay. Tunay na walang makapagpantay, Panginoon. Yes, Lord. Sa pag-ibig mo,
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong mamahal. Jesus, ang ikaw ay magkawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Kami ang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad. Tunay nang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa sabihin sa tatay, pinupuri ka namin, O Jesus. Yes, Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Sa lahat ng oras, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Pinapupurihan ka ng aming awit. Yes, Jesus. Nasamba ang tanging ngalan mo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Pinapupurihan ka ng aming awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Yes, Jesus. Walakit, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo. Walakit, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo. Yes, Jesus. Pinapuri ka namin, O Diyos. Yes, Panginoon. Minsan pa sabihin natin, lululatin. Lululatin, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo. Lululatin, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo. Sasambahin namin ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Sasambahin namin ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Yes, Jesus. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga nito. Amen. Purihin po ang Diyos sa mga awitin po mga langit na ating pong narinig ngayong umagang ito. Pwede po tayong lumapit sa harapan sa mga kasama po natin sa likuran nito. Pwede po yan yung ating pumuupuan. Pakibati naman po ang ating mga kasamahan ngayong umagang ito sa ating gilid, katabi sa kanan, sa kaliwa, harapan, gilid. Pakita natin na tayo masaya na sila po yung kasama natin ngayong umagang ito. Ayan. Sa pagkakataon nito po, tayo po magpapatuloy po sa ating gawain. Para po sa ating testimony, bukas po binubuksan po natin ang ating harapan para sa ating mga kapatid na nais po magbahagi ng kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay sa mga nakalipas na mga araw na maaaring makapag-lift po ng mga spirits
ng bawat isang narito ngayon may pinagdadaan natin. Buksan pa natin ang harapan para sa ating testimony. Ako po yung robos na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil talagang God is God. Kaya napabuti ng Panginoon dahil sa kakilala ng maraming pagsubok, sila na rin yung tinitingnan kong liwanag. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nga, kung titignan natin yung mabuting salita, sabi hindi siya yung makapagdadaw sa akin sa Panginoon. Dahil una sa lahat, yung Panginoon lang yung magliligtas sa akin. No? Si Lord lang yung magliligtas sa akin sa kapahamakan at tatahuin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya pa ako sinusukuan. At patuloy niya pa ako binibigyan ng lakas. Sa araw-araw, pagkakat ng katawan natin, medyo pagod, pero nandun yung kunting pahinga mo lang is refresh na ulit, may lakas na ulit. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sustain yung binibigay ng lakas, physically at emotionally at spiritually. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil iba ko talaga yung sitwasyon ng may negosyo ko lang. Nung una hindi po kami nangutang. Kasi nung umpisa po kami sa negosyo na kahit na kamong malit lang, at least hindi utang. Nung lumaki, doon ako pumasok sa utang. Lumaki, hindi. So, napapasalamat ako sa Panginoon, kahit na sabihin na past due na, pero nandun pag nandun na yung time, talagang sinunod yung magawa ng paraan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ko talaga siya nakukulang. Talagang mga kinabukasan na, laki na ang kailangan mo. Ngayon ko pala maghahanap. Ngayon ko lang tatama din ako sa Panginoon. So, bibigay mo na. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binibigay niya. So, ngayon, talagang binigay sa akin ni Lord na pinanalangin ko sa Panginoon. Hindi lang ako, hindi lahat tayo siguro. Everyone siguro, lalo nakatulad yun, mga pamilya natin na rin, na dumadating sa point talaga na may mga due date. So ngayon, pinapanalangin sa Panginoon, na sana Lord, bago dumating yung due date, 1 week o 1 month below is may hawak namin pambayad. Dahil tinubos tayo ng Panginoon sa kahirapan, tinubos tayo ng Panginoon sa lahat, kaya sila yung magbibigay sa atin ng mga katugunan sa mga due date na yan. Sa Diyos po, papulit. Amen. Hallelujah. Ako rin po ay nais magpasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan at pagpapalagay ng proteksyon na pinagkakalog ng Panginoon. Meron
akong napanood na ano ko lang po, iyampi mo sa buhay ng Kristiyano. May napanood po ako mga video na about mga herbal. Baka yung buhay nating Kristiyano ay yung ating pagpapasalamat sa Panginoon ay parang mga herbal din po, mga halamang gamot. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi yung mga gamot, hindi po natin alam na sa paligid na lang. Nasa paligid na po natin yung mga halamang gamot, hindi po natin napapansin. Kumbaga yung blessing din ng Panginoon ay parang halamang gamot din. Kumbaga, pag pamilyar ka na sa gamot na yon, kilala mo na, pero yung mga hindi pa natin natuklas ang gamot ay parang yung blessing din ng Panginoon. Magkasalamat sa Panginoon sa patuloy na kumbaga kung may connection ka sa Panginoon ay mayroon din siyang connection sa atin. Kumbaga salamat sa Panginoon dahil kumbaga na wala talagang katapusan yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ko man may sabi lahat ay talagang mabuti po ang Diyos kapag tayo ay mabuti din sa Kanya. Kaya salamat po pagamat kumbaga hindi lamang kumbaga yung mga pangailangan ay binibigyan ng Panginoon. Kumbaga yung mga talagang total na kailangan talaga ay pinagkakalap ng Panginoon. Pero alam naman ng Diyos kumbaga yung para sa aking kabubuti. At yun lang po ang pinagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon naman po ay tatapos na rin ako sa scripture reading. Salamat din po sa bawat nagpapatotoo. Na matatagpuan po sa Matthew 25, 1-13. Talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. 2. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. 3. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. 4. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. 5. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. 6. Ngunit ng hating gabi ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. 7. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. 8. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. 9. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. 10. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 naghanda ay kasama niya pumasok sa kasalan. 8. At sinara ang pinto. 11. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. 12. Ngunit tumugon siya, sino pa kayo? Hindi ko kayo kilala. 13. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Amen po. Pinatawagan ko na rin po ang pagdadala ng mensahe ng Diyos sa
Pastoral Judy Rizal. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niyo. Okay, magandang umaga po sa lahat. Ating pong kapitin ang ating mga katabi. Ngayon po natin purihin ang Diyos sa buhay mo. Okay. So, pagpalang araw po. Salamat sa umagang ito na narinig ito kayo upang purihin at nakilala ng ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon ng mga pangalihan sa lahat, tunay ang Panginoon na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Ang iyong kabutihan, Ama, ay nagmumakaw sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasahan natin sapagkat kayo po ang Diyos namin na talagaan ng aming buhay. So, umagang ito, Panginoon, nawa ay maranasan Panginoon ang iyong mga kanasang pag-ibig. So, umagang ito, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay makikisan, lakas, matibay namin sandigan, Panginoon, upang aming paglakad bilang anak ng lugar, ay maranasan at maramdaman po namin yung kasama ka namin, Panginoon. Pilipang po, sa umagang ito, ay pinataas ka namin. At nawa, ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual na pagdinig, ay naugad ang magisan. So, may nawakan po namin, Panginoon, ang mga salita na natin sa amin sa buhay. Pinagpuriyakan namin ang mga tinataas at aming pangalan Panginoon. Amen. Okay? Hold on a bit. Okay. Sa bawat sakuna o sa bawat kapag may mga sakuna na dumarating, ay lagi tayong pinag-ahanda. Lalo na kapag may bagyo. Ang mga nasa thank you. Yung mga nasa taas, mga bahaing lugar ay pinapa-evacuate. Dinadala sa isang mataas na lugar. So, sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon na may mga dilubyo, ay laging ang ating gobyerno ay naglalaan ng paghahanda. Okay? Ngayon, ang aming bansa, ang ating buong mundo ay nangangarap sa kalamidad ng digmaan. So, nagmamahal ang gasolina. So, lahat ng tao ay naghahanda. Nagpapupuntang. Makaroon lang ay talagang pila ang mga sasakyan. Nagpapakarga ng gasolina. Si Mario nga, maraming impact na gasolina sa likod. So ang ibig sabihin na meron kong paghahanda. Maraming reserve. Sa lahat ng sakuna na dumarating. So, very alarming po. Nakaka-alarma yung mga nangyayari sa ating daigdig, sa buong mundo. Nakaka-alarma yung kung manonood kayo ng TV, nakaka-alarma yung mga pangyayari at may domino effect talaga. Lahat ay nagtataasan. Lahat ay nakaka-alarma. Kung hindi mo na alam kung paano ang gagawin mo para maka-survive. Ngayon pa lang ang gasolina ay 88 na. So baka after a week, 100 na. Diba? So domino effect. So very alarming po mga nangyayari sa ating paligid sa aming mundo. So parang iisipin natin na ito na ba yung katapusan? Ito na ba yung magating ng Panginoon? So, ang tanong po ay nakaredy pa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Nakahanda na ba tayo sa kanyang pagbabalik? Kahit ang
Panginoon si Kristo, sinabi niya sa mga disciple niya na maging alerto at maging handa. Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So, hindi natin alam, sabi ng Panginoon si Kristo ng mga disciple, hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon. So, maliwanag po na siya'y babalik. Pero wala na ako exact date. Wala exact na araw. Mayroong mga sign, but walang specific date. Okay. So, dati nga dun sa ating pinag-aaralan, sa ating topic, sa umaga nito, Matthew 25, verse 1 to 13. Okay. Kaya ang sabi ko ay mga paghahanda. Sapagkat ang Panginoon ay babalik, wala nga lang exact day, pero may mga sign, wala nga lang specific day. Tapos ito nga Matthew 25:13, ang kaharian ng langit ay natutulad dito. May 10 dalagang lumabas ko itong sumulugang sa lalaki na kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangalan nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Nangtalang pagdating ng lalaki na kasal, kaya tinantok sila at nakatulog sa paghihintay. Ngunit ng ating gabi ay nagdala. Ngunit ang ating gabi na ay sumigaw, narito ang lalaki na kakasal, lumabas kayo upang sulubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangaran sa barbarino, bigyan naman ninyo kami, kahit konting langis, aandak-andak na ang aming mga ilawan. Baka hindi dumagkasya sa ating lahat. Mabuti pupunta na kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Ito naman ang matatalino. Kaya kumakad ang 5 dalagang yun upang bumili ng langis. Habang sila, dumating ang lalaki ikakasal. Habang wala sila, dumating ang lalaki ikakasal. Ang 5 nakahanda. Okay. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, kapasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos ito yung sinabi ng Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ng oras ng pamamahin. Ang oras ng, hindi niyo alam ang oras o ang oras man. Okay. So, pinakatapat ko ito, be alert or be ready. Alert means attentive. Ready means ready to something prepared or equipped. So, ito pong parabola na to ay tungkol sa 10 babaeng ikakasal, ay 10 babaeng mga 10 dalagang kasalubong doon sa ikakasal. Ito po ay isang Jewish custom, yung kaugalian ng mga Hudyo. Sa kasalang, ito ay kasalang masaya at nasa loob ng komunidad. Ang selebrasyon. Ang bridegroom, ang kadalasan dumarating sa inaasang oras. Hindi inaasang oras. Okay? At ang party na to ay sinasamahan ng ilawan upang tulubungin at ang lawan ang daraanan ng groom. So ito po ay kaugalian ng mga Hudyo na ginaganap sa komunidad. At dumarating ang bridegroom sa oras na hindi inaasahan. Okay. At meron po ilawan, tangan-tangan upang ilawan yung daanan ng groom. Okay. Pero po isang detalye sa kultura nila. Baka once na nagsimula na yung prosesyon o nagsimula na yung parada ng kasal at dumating na yung groom, nagsimula na ang kasalan,
Kapag nakapagsimula na ito, isinasara ang pinto. Hindi na pwedeng pumasok ang mga late. Ganun po yung kultura ng mga Hudyo sa kasalan. Kapag na-late ka, hindi ka na pwedeng pumasok. Okay, hindi ka na welcome. So, sorry ka na lang kapag napagsarahan ka ng pinto. Ganun po yung kultura ng mga Hudyo sa kasalan. Okay, dumarating ang bridegroom sa gabi. Ito, sa oras na hindi nila inaasahan. So, meron po doon sa kwento, doon sa ating parabola, ay merong 10 birhen, 10 babae na naghihintay sa bridegroom. Ang 10 na ito ay lahat ay invited. Sila ay may daladalang ilawan. Sila ay naghihintay sa bridegroom. At habang sila ay naghihintay, sila ay nakatulog. So, nagkaroon ng 2 bahagi. 5 matatalino at 5 hangal. Hangal po pagkasabi gan eh. Okay. So, pari-pari po sila ng anyo. Pari-pari po sila ng kalagayan. Ngunit, magkakaiba po ang paraan ng nilang paghahanda sa pagsalubong doon sa ikakasal. Okay. Yung wise virgin, yung 5 virgin o babae, nagdala po na extra na langis. At yun naman, mga hangal ay nagdala ng walang reserve oil. Okay. So yung pong lamp dito, yung ilaw ay nagre-represent sa salita ng Diyos. Sabi ko sa Psalm 119:5, Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating daraanan. Ang oil po ay nagre-represent the Holy Spirit. Sabi sa Zechariah 4:16, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. So, without oil cannot burn. Ang isang lampara na walang oil, hindi makakabigay ng sinat. At ang buhay na walang Holy Spirit, kailanman hindi mag-shine. Okay. So, kaya mga anak ng Panginoon, encourage tayo na magbasa ng salita nito. Sapagkat ang lamp dito ay nag-represent sa salita ng Diyos. Na i-encourage po tayo na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos dahil ito po ang ilawan. Ito po ang ilaw ng ating daraanan. At without the Holy Spirit, hindi po natin ito maintindihan ang salita ng Diyos. So, oil flows in the lamp and illuminating. Ang oil po ay nag-flow sa ilawan. Okay? At nagbibigay ito ng liwanag. So, without the Holy Spirit, na ikilos sa buhay namin, ay napakahirap po na magliwanag yung ating daraanan o makita natin yung tamang daraanan natin. So, ang parabola po ay napapahayag ng spiritual na reality na possible po na umakapin tayo ng church. Possible na alam natin ang mga Bible stories na nag-a-appeal na tayo ay matapat ang mga kabataya. Pero kulang yung inner life natin. Kulang yung daily communion natin sa Panginoon. So nakakatakot po ito. Na hindi naging illuminate, hindi nabiliwanag sa ating daraanan. Kahit na tayo ay nasa church, tayo ay alam natin yung mga Bible story, nakikita naman natin minsan faithful tayo, pero
kulang po yung inner na relationship natin sa Panginoon. No? Kulang po yung daily communion natin sa Panginoon. So yung paghahanda po dito is not last minute. Yung preparation, ginawa ng sampung dalaga ay hindi last minute. Ito po ay daily surrender. Ang araw-araw na surrender ng ating buhay sa Panginoon. Yung paghahanda na ay hindi last minute, kundi ito ay araw-araw na pagtuko namin sa Panginoon. Meron pong delay. Nagkaroon po ng delay yung pagpunta or pagpasok ng bridegroom, nagkaroon po ng delay. Ano ba delay? Pagkaantala. Okay. Ang bridegroom po ay naantala sa pasok sa pagdating. Kaya ang mga naghihintay na sampung dalaga ay nakatulong at napagod, nakatulog, umunto. So, lumipas ang araw ng na oras ng paghihintay at sila ay nakatulog. So, hindi po madaling maghintay. Diba? Masadali pa yung ikaw ang maghintay. Masadali pa yung ikaw ang maghintay kaysa ikaw ang maghintay. Hindi po madali. Kaya itong sampung dalaga na to ay naghintay at sila po ay nakatulog. Okay lang po sila ay nakatulog eh. Pero ang tanong, sila po ay nakahanda doon sa dilim, doon sa pagkaantala ng pagdating ng bridegroom, sila ba ay nakahanda? So itong delay na to ay nagre-reflect sa mga habang naghihintay natin sa mga pagbabalik ng Panginoon. At habang naghihintay tayo, sa muling pagbabalik ng Panginoon, no, sa pagkaantala ng pagbalik ng Panginoon, maraming napapagod. Delay. Maraming napapagod. Maraming nag-board na sa pagbabalik ng Panginoon. Marami na wala ng interes. No, wala ng pagpipigil sa paghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Humihinto or para humihinto na. No, ayaw lang maghikot sa Diyos. Kasi parang ang tagal-tagal pa rin bumalik ang Panginoon. Or maraming, sasabihin pa natin na marami ko na po ng oras. Relax muna ako. Relax Christian muna tayo. Ano yung dawer-dawer? Alam niyo pa dawer-dawer? Sana tayo lumano ata ito eh. Dawer-dawer muna. Para yung kwento ng kuneho, na nag-relax muna siya dahil ang tagal pa pala ni Pagod. Nagdawer-dawer muna siya. Okay. So, maaaring matagalan na talak na magdarating ng bridegroom, maaaring nagtaw-taw muna tayo sa gawain ng mundo. So, lahat na pagod na paghihintay sa delay na pagbabalik ng Panginoon. Okay, nakalimutan nila na yung delay ay yung pagkaantala ay hindi nagkakancel ng promise. Okay. Ibig ko sabihin, kahit na-delay ito sa kanyang pagbalik, pagdarating, pero hindi niya pinakancel yung promise niya na siya ay darating. Wala cancellation. Na-delay lang. So nakalimutan ng tao na ang Panginoon ay delay lang. Pero yung kanyang promise na pagbabalik ay mangyayari. So the bridegroom will come. Yung bridegroom ay dumating. Here's the bridegroom. Come out to meet him. At sumagot. Kasi pakita naman. Yung doon. Okay. Okay. So dumating ang bridegroom. Sabi niya, come out. Lumabas kayo. At tulungin siya. So verse 6. Ngunit ang ating gabi ay sumigaw. Narito na lalaking kakasal. Lumabas
ang sigaw. Darating na ang bridegroom. Okay. So, ginawa na ito ng 10, dali-daling nagising. At inayos nila yung kanyang ginawa. Supposedly po, posible, bago sila natulog, ang kanilang ginawa ay pinahina nila. Okay, pinahina nila yung kanilang ginawa. Kaya nung may sumigaw na salubungin na ang kakasal, dali-dali sila nagising at inayos nila ito. Sinabi ko nun, inayos nila ito at upang lumiwanag, lumakas ang liwanag. Okay. So, inayos nila ang kanilang liwan para lumakas ang liwanag upang sa prosesyon ay maliwanag ang matatanggawan. Pero na-realize ng 5 na hindi na sapat ang kanilang oil. Okay. Hindi na sapat ang kanilang oil. Kaya, wala na silang extra para sa bilib. Okay. Kaya nag-usap sila sa 5. Sabi sa verse 8, sinabi ng hangal sa mga talino, bigyan naman ninyo kami kahit kunting langis. Aangat-angat na ang aming ginawa. Okay? So, nag-request sila na bigyan naman sila ng kunting langis sapagkat aangat-angat na ang kanilang ginawa. Maubos na ito. Hindi na sapat doon sa paglalakad nila upang pagsalubong sa ikakasal. At sabi nung mga magmalatalino, hindi na magkakasya. Pumunta na kayo sa labas. Bumili kayo. Inutusan nila na lumabas ang 5 para bumili. So, dahil hindi na ito sa sapat sa kanila, kaya ang ginawa nila, sila ay lumabas at bumili. So, mga kapatid, itong part mo to, sa verse 9, baka hindi ito magpesa sa ating lahat, mabuti kayo pumunta man lang kayo tindahan, bumili kayo para sa inyo, siguro naman ang matatalino. This part, preparation to the longer devoured. Ang paghahanda, kailanman hindi pwedeng hiramin. Okay. Hindi naman ibig sabihin na hindi nagbigay yung 5 doon sa 5 hangal ay selfish na sila. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin. Ibig sabihin, ang nangyayari lang po ay naging matalino lang itong 5 na sila ay mayroong reserve oil. Preparation to the longer be borrowed. At hindi ibig sabihin na sila po ay mga sarili. So, ang kinakailangan, you cannot borrow someone else's faith. Hindi natin pwedeng hiramin yung pananampalataya ng iba. Hindi natin pwedeng hiramin yung panalangin ng nanay natin. Hindi natin pwedeng hiramin yung relationship ng Diyos sa iba. Hindi natin pwedeng hiramin ang paglilingkod ng iba. Hindi natin pwedeng hiramin yung pagsunod ng iba. Sapagkat ang spiritual na paghahanda ay malalim na karanasan. Okay? So, yung preparation po dito ay hindi pwedeng hiramin. Hindi nagbigay sila sapagkat kailanman hindi pwedeng hiramin yung pananampalataya, yung panalangin, yung relasyon sa Panginoon. Preparedness is individual. Ang paghahanda ay individual. Ito po ang pinakamasakit sa sitwasyon ito. Ang pinakamasakit sa pangyayari sa 10 dalaga na yan, ang pinakamasakit ay
dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama yung pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Ito po ang pinakamasakit sa lahat. Yung isinara ang pinto. Lord, ang sagot ng pagbalik nila, ang sagot ay, Lord, open to us. Verse 10, 11. Verse 11. Okay, pagkatapos dumating naman ang iba, ng dalaga, at ang sagot, Panginoon, papasutin niyo po kami. Pakiusap nila. See? Ang pinakamasakit po sa senaryo na ito ay yung napagsarhan ng pinto, yung 5 hangal. At umapila po sila, Panginoon, gusto niyo po kami. At sumagot ang Panginoon. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ito po nakakatakot. Sa ating paghahanda, sa ating akala natin, kasama tayo, napapapasok ng Panginoon. Pero dahil nakulangan ng oil, bumili sa labas, pagbalik mo, sarado na palang pinto. So, ang sabi ng Panginoon, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. So, nakakatulog po, nakakawasa ng salita, na sayang paghihintay. So, faith without relationship is meaningless. Faith without hope is dead. So, di lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Okay? So, di lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi lamang merong intimate na relationship sa Panginoon. Yung lumalakad kasama sa Jesus. So, nakakatakot po yung senaryo. Kapag napagsarhan ka ng pinto, ang pinto po ay hindi dahil wala ng space. Kundi ito ay nakasara. Tapos na ang paghahanda. Nag-uumpisa na ang event. So, ibig sabihin, kapag nagsisimula na ang event, hindi ka nakakapasok. Sarado na ang pinto. So, nakakatakot. Isipin na kasama ka sa preparation, pero pagdating ng celebration ay hindi ka nakasama. So, let's examine our life. Examinin po natin ang ating mga sarili. How's our prayer life? Kamusta ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Kamusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Kamusta ang ating mga katotoo? Ina-apply ba natin ang salita ng Diyos? Yung po 5 babae na hangal ay hindi po mga rebellious na tao. Sila po ay mga careless. Kung hindi maingat, hindi lang maingat, mga pabaya. Sana hindi po tayo matagpuan ng Panginoon na mga pabaya sa ating mga pangampalataya. Hindi tayo matutuhan ng Panginoon na pabaya sa ating paglilingkod, mapabaya sa ating pagmamahal. Hindi tayo matutuhan ng Panginoon na sinasayang natin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon. Hindi mo rebellious, hindi mo mga rebellion ang 5 hangal na to, kundi sila po ay hindi na naging maingat, naging pabaya. So, huwag natin mabayaan ang relasyon natin sa Diyos. Yung sasabihin ko natin na sa kanilang ako magsusurrender ng aking buhay kapag matandaan na ako. Sa kanilang susurin-surin ng aking pangampalataya kapag bumagal na ang takbo ng buhay kung meron lang akong sakit. No? Saka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag maliwanag na yung mga signs na siya ay nagbabalik. Saka na ako magbibigay ng buhay ko kapag mayaman na ako. Kapag ako'y nakatapos na. No? So, marami magsasabi na, matagal pa naman ang pagbabalik ng
tutulak muna ako. So, nakakalungkot po. Pero, ang pagtawag, ang pagdating ng bridegroom ay wala ko advance notice. Wala akong advance na announcement na darating na siya. Kundi, ang preparation po natin ay ngayon. Wala akong advance notice yung pagbabalik ng Diyos. Hindi ang dapat na paghahanda natin ay ngayon. Ang parabol ng 10 dalaga ay hindi panakot, kundi paalala. Paalala sa atin na dapat seryosohin natin yung ating makikipagrelasyon sa Panginoon upang hindi tayo pagsarhan ng pinto, upang hindi tayo matarhan ng pinto. Ang nais ng Diyos ay walang mapagsarahan. Ang nais ng Diyos, lahat ay makapasok sa selebrasyon. Ang nais ng Diyos, lahat ay gusto niyang makasama sa selebrasyon. Ang tanong, kung darating bang Panginoon sa oras na ito, yung bang ilaw natin ay nagliliwanag? Kung darating ang Panginoon sa panahon na ito, yung ilaw ba natin ay sapat ang oil para sa karga, sa posisyon? Kung darating ang Panginoon sa oras na ito, nakahanda pa tayo. Hindi ba tayo mapagsasabi ng ito? Nagliliwanag bang ilawan natin? Nakahanda ba tayo sumalubong sa Diyos? Preparedness is consistent. Ang paghahanda ay dapat consistent. Ang pagpili sa Diyos, choosing Christ every single day. Ang pagpili sa Diyos every day. Kahit na ordinaryong araw lang, o sa panahon na wala nakakita, ay piliin natin ang Diyos. Okay? Consistent po ang paghahanda. Lagi natin pipiliin every single day. Dapat piliin natin ang Diyos. Piliin natin siya over sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Piliin natin siya sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. So, the parable message is clear. Ang mensahe ng parable na ito ay maliwanag. Na habang tayo'y naghihintay, pinakailangan ang paghahanda. Waiting requires preparation. Kaya habang tayo naghihintay, nangangailangan ng paghahanda. Piliin po natin manatili yung pag-asa. Palakasin po natin ang ating pananampalataya. Yung pagmamahal sa Diyos ay lagi nating panatilihin. So, may our lamp be burning, may our heart be ready. Kapag ang ilaw natin ay nagliliwanag, kapag ang puso natin ay nakahanda, tayo ay makakapasok sa selebrasyon. So, self-examination po. Ating i-examine ang ating mga sarili, yung ating spiritual wake-up call, paalala ng Panginoon, yung reflection ng pagnilay-nilay ng personal na paghahanda natin ay kailangan natin maisagawa upang tayo ay makapasok sa selebrasyon. So magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay. Magkaroon po tayo ng reflection kung paano po tayo naghahanda. Kung paano po tayo pinaghahandaan yung muling pagbabalik ng Panginoon.
O mga kapatid, only those who prepare during the waiting will enter the celebration. Yun lang pong nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon ang makakapasok sa celebration. So mga kapatid, masakit ang mapagsarahan ng pinto. Sa kabila ng ginawa mo, sa kabila ng sa tingin mo ay naging karapat-dapat na pa sa Panginoon yung pala. Imagine niyo po yung 5 hangal na to ay naghintay sa Panginoon. Pero dahil doon sa hindi sila naging maingat, hindi sila naging alert, hindi sila nagdala ng kanilang extra, hindi nila naalala na posibleng may delay, hindi sila nakapasok. So, be wise. Kagaya ng matatalino na laging may extra, na laging nakahanda, na laging ready sa muling pagbabalik ng Panginoon. So mga kapatid, only those prepared habang naghihintay, yun lang po ang makakapasok. Upang maiwasan po natin ang mga pagsarahan ng pinto, ngayon pa lamang, i-examine na natin ating mga sarili, magnilay-nilay na tayo nang tayo ko'y karapat-dapat. Magnilay-nilay tayo kung tayo mo ba ay nakakasunod sa mga nais ng Panginoon, sa mga pinapagawa ng Panginoon. Dahil hindi po masakit, ay hindi po kaaya-aya, nakakadurog ng puso na pagdating ng selebrasyon, na pagdating ng bridegroom, sa kabila na nandoon ka na, nasa loob ka na, lumabas ka pa. No? Dahil lang sa hindi tayo naging maingat, hindi tayo naging seryoso sa ating buhay Kristiyano. Hindi natin binigyan ang halaga yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung bakit relax lang tayo. Kaya nang dumating na ang bridegroom, hindi pala tayo nakasama. Sabi ng Panginoon, papatutin mo ang sagot ng Panginoon. Sino ka? Hindi kita kilala. Yun pong nakakatakot. Na how many years tayo nakaupo sa silang yan? Pagdating ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, sino ka? Hindi kita kilala. So, mga kapatid, ito po ay isang paalala sa atin. Na seryosohin po natin yung ating buhay Kristiyano sapagkat posible na tayo ay mapagsarahan ng pinto. At sabihin ng Panginoon sa atin, sino ka? Hindi kita kilala. Panginoon, salamat po Panginoon na pinaalala kami sa aming Panginoon na kami dapat maghihanda. Sapagkat ang paghahanda po namin Panginoon individual. Ang paghahanda po namin Panginoon ay malalimang paghahanda o pag. Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi po namin alam kung kailan. Wala ka pong binigyan na exactly. Ngunit ang totoo Panginoon, ikaw ito'y muling babalik. At nawa Panginoon sa iyo mong pagbabalik o God. Masumpungan mo po kami Panginoon. Patuloy po nagtatapat sa inyo o God. Napatuloy po kami nagsiseryoso o God sa aming relasyon sa inyo Panginoon. Napatuloy kami Panginoon na nagbibigay Panginoon ng aming 100% na paglilingkod sa inyo at ang pag-ibig sa inyo, Panginoon. Sapagkat hindi po masarap sa pakiramdam na kami po'y mapagsarahan ng pinto. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin. At patuloy po namin maranasan o God ang presensya. Maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pigsama o upang hindi po namin maranasan, Panginoon, ang maranasan ng limang hangalunan. Hindi po magpapasarahan ng pinto. Kung hindi kasama mo kay Panginoon sa selebrasyon,
selebrasyon. At yun ang nais ng Panginoon na lahat kami makasama sa selebrasyon. Makasama ang Panginoon diyan sa iyong kaharian. At nawa, Panginoon, patuloy po kami ang nalumangod kayo sa iyong liwanag. Patuloy po kami maglingkod. Patuloy po namin, Panginoon, masabi sa inyo, Lord, na kami iyong tapat na mga anak. Lord, salamat po muli na kayo, Panginoon, ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa umaga nito ay lagi sa isip ko siya na dapat hindi kami mapagsamahan dito. Dapat kasama kayo, Panginoon, sa parada ng tagumpay, sa parada, Panginoon. Lord, tunay na Diyos, sa umaga nito, patuloy mo kami pangunahan at patuloy, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, yung biyaya. Maranasan ko namin, Panginoon, ang paglakap at ang iyong sama-sama sa araw-araw. Lord, purihin ka, dakilahin sa Panginoon sa Espiritu sa katotohanan. Salamat po sapagkat kayo po ang Diyos namin sinasamba. Diyos na salbigan at patuloy, Panginoon, na inaasa namin ang aming buhay sa iyo, Lord. Salamat po sa patuloy po namin pangunahan po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw-araw na aming ginagawa. Dakilahin po, Panginoon, at purihin sa pangalan ng Jesus. Amen. Isa magandang umaga po sa ating lahat. Ako po tayo magbigay ng ating mga sa training. Nabasa po tayo sa aklat ng Kawikaan, verse 24 to 25. Ang sabi po ng Panginoon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit malihirap ang tikong ng mga kamay. Ang taong matulungin sa mumuhay at ang marunong kumulong ay tutulungan. Sa Diyos po. Inayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pagbibigay sa umaga nito. Natin po tayo mga tayo ay ang manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa buhay at kalakasan, Panginoon, na patuloy mo
baguhin, Lord, namin po kami. Maging sa aming offering, Panginoon, na patuloy namin na pinabalik sa iyo ang mga ikapo ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na ito'y magamit, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, at kung saan matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong tahanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay muli, Panginoon, maging sa kagalakan, sa kapayapaan, sa malinaw na kaisipan, sa maayos na daloy ng biyaya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na aming nakamtam na, Panginoon, ang mga maranasang pagpapala. Salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay masaya, Panginoon, na naglilingkod, bagamat kasama sa buhay, Panginoon, na may pagsubok, Panginoon, mayroong karamdaman na kung saan, Panginoon, ay amin din, Panginoon, kakawan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami dahil nariyan po kayo na nagbibigay ng karunungan, maging sa magitan ng mga herbal, maging sa magitan ng mga salita, Panginoon. Kami ay mayroong karunungan upang magkaroon, Panginoon, ng kagalingan sa pananampalataya, maging kagalingan, Panginoon, sa kainaan, Panginoon, ng pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay talagang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Psalms 190 and 105, Thy word is a lamp to the light and to my feet, Panginoon. Kaya salamat po, natunay, Panginoon, na ang iyong salita lamang ang siyang patuloy na maging gabay sa aming mga landasin, Panginoon. Kaya salamat po ng marami. Ikaw ang mapapurihan at maluwalhati sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po maupo ang lahat. Sa pagkakang ito po ay tayo po ilalakaw sa ating pong mga announcement. Ang ating pong Sunday School ay nagsisimula po ng alas 9 ng umaga, every Sunday. Pagkatapos po, pagka alas 10 ay ating pong Sunday service. Ang prayer meeting po, ang ating next na venue po ay sa bahay po ni Auntie Tessie, sa susunod na Wednesday. Yan po ay 6 p.m. onwards. And then youth fellowship po ay Saturday po 2 p.m. Next week po, ang ating pong naka-assign sa ating Sunday service ay mga kababaihan. Ang MC po ay Tita Jelly. Opening prayer po ay si Tita Lina. Scripture reading po si Tita Lorna. Exhortation po para sa offering sa ating media po. Offering prayer si Ate Vizi. Closing prayer po si Tita Rose. Ang naka-assign po sa bilang pastor ay Barnaculia family at ang ating Teenage Paul Oliveros family. After church po, may gawain po ang kabataan, may fellowship po sa Labangan. Ito magsimula ng 1:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. Ito po ay i-discuss yung mga issue na nakikita natin sa social media. Yung mga nakikita natin kung tama. Minsan kasi ay tayo nag-wonder kung tama ba o mali yung ating mga nakikita sa social media. So, yun yung mga i-discuss mamaya. Magtatagal yung mga issue ni Alvin Aragon. Yung Bikini Open, tama ba yung mga program ganyan para sa mga Kristiyano. Yun yung mga i-discuss. So, may registration lang po ng 50 pesos bawat isa para sa mga kabataan. Na-confirm na po ay si Toto at si Nicole. Yun lang po ang na-confirm na mga kabataan. Si Joben, baka free si Joben ay pwede rin yung sumama, syempre. Ayan. May karagdagan po mga announcement. Tita, may gawain mo mamaya mga tubig na po. Ayan. Kung wala na pong karagdagan announcement ay ilan po natin ang mga tumayo at pawala naman po tayo ni Tito Marlo sa ating closing prayer na susundan po ng benediction po ng Pastor Reggie. Amen. Praise God. Kalakapan po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tagumpay, success, muli ang gawain. Tutang ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga Panginoon na tumilos ang iyong Panginoon Espiritu na aming mapakinggan ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mensahe ng muli na napaalala sa amin na kami ay maging laging handa sa aming gagawin at tunay nga Panginoon na
hindi katanggap-tanggap sa iyo, O Lord, ang mga bagay na hindi kanais-nais, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, sa mga kapatid din po, Panginoon, na ginamit mo, Diyos, upang ang gawain ito ay maging matagumpay. Salamat po, Lord, sa buhay ng mga praise and worship team, sa mensahero, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kanyang buhay. Patuloy mo po pagpalain at bigyan ng wisdom and knowledge. At ganoon din po, Lord, sa exhort ng iyong salita sa pagbibigay. Salamat din po, Lord, sa kanyang buhay at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo rin siya at ganoon din sa po ng kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, Lord, Ama, at muli sa aming pag-iwalay ay daladala po namin, Panginoon, ang katagumpayan, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, at patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa kanilang mga pag-uwi at sa kanilang tulong sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, may kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ulitin po natin ang doksilia. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapangmalangan at kapangyarihan mula panunguna, ngayon at magpakailanman. Amen. Everyone, ang first meeting po natin ay kala Maring Tessie sa Miyerkules. Okay. Yung people, sino mga atin? Yung people, hindi ka mga atin. Ikaw. Paano namin? Si Kim. Isama mo si Kim. Jiho! Si Jiho. Tapos si Jiho. Sana kaya si Miguel? Kaya nga, ako sabi ko, ano na. Tapos pagdating ko kanina, wala naman ang tulong. Bakit mo sinasadya na lang bitawan? Dapat daw pinuputan na kung gabi. Yung mga young people na kasama, yung ba't namin Wala siya doon, pagdating mo wala siya doon. Sakiyan. Oo, eh, padilim na. Eh, crap ko kung habulin ko yun, May dapat na padilim, pumunta na ako. Kagabi. Kasi isang kami meron na. Ay, kagabi doon dito sa gitna. Pinuntahan ko lang kanina, maputi na yung apak. Hindi ko lang yung sa gilid. Yung doon malapit sa akin, yung apak niya. So, hindi naman sa mismo laman. Oo, yung sa may kanang, pag-gilid lang ng gano'n. Kaya hindi naman sa laman. Ayaw ko lang doon banda, dahil dito lang naman ako mag-tingin. Inalitan ko nga doon yung mga natakbo yung mga kagabi. Sabi ko, makapitaw to ng
Sila yung pagkabilang na yung dala lang sila siya. Ano yung kanya? Kawawa yung kanya. Nakita ko na yung mother ko eh. Bakit ma? Maraming blessing? Bakit kung nagisingin eh? Ha? Yun na yung masakit no, yung manapit ng kapit sa bata pa. Rigid na yun. Dapat yung basta padilim mo pumunta siya doon. Sabihin pa lang siya. Tapos para kung may mahuli siya kalabaw, magbabayad siya. Malaki pa naman na. Oo nga. Nakapanda ka. Oo. Sayang. Yung ganun ano na ng sibuyas yun na talaga Ano hindi sayang. naman si Boys pa? Yung akin, 38. Ngayon ka. Hindi ko alam yung akin kay Lolo. Kaya grabe naman ang gabi, natimbang na yung akin. Bago siya nabayaran, kahapon na ng hapon. Maghapon ako nag-antay na wala. Gusto ang inaabot natin. Paano kami niya? Tagay na. Ikaw, wala na pala si Jack. Hindi ka pa kukunin sa akin. Hindi ka kukunin sa'yo? Hindi eh. Yung sabi ko diba si Big na nagagad ko? Ah, okay. Ito na lang. Sold na lang. Hindi, sold na lang. Diba nga? Sabi ko si Big na nagagad ko. Wala ko talaga. Ito na lang. Sold na lang. Para saan yung dyan? Sunod. Iwan ako. Oh! Talaga naman. Parang kata sa sibuyas ko na. Praise God. Thank you, Lord. Wow! Nicole. Masarap. Sopas din. Nagluto. Si Rose.
Brad. Si Rose? Magluto? Simulan ng taginit. Ilang araw na, next month. Mahal na araw na next month.